na bumabati sa inyo ng isang mapagpalang Pasko at mapayapa at masaganang bagong taon. Serving the Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP. Radyo Natin Nationwide. Alamin at gamitin ang inyong mga benepisyo sa PhilHealth. Alaga ka sa PhilHealth. Programa diin hatod kaninyo ang kasayuran bahin sa inyong mga katungod o responsibilidad isip miyembro. Alaga ka sa PhilHealth. Tulumanon nga maghatag og katin-awan sa inyong mga pangutana bahin sa patakaran, programa o serbisyo sa PhilHealth. Alaga ka sa PhilHealth. Miyerkules alas 10 hangtod sa alas 10:30 sa buntag sa Radyo Natin FM. Maayong buntag sa tanan. Nagpaminaw sa 103.9 Radyo Natin. Live kami karon diri sa Barangay Villa Asuncion, Bliss, Kalumpan, Biliran. And again, welcome to the program Alagang PhilHealth sa Biliran. And today is December 27, 2024. Friday ta karon, no? And pasensyahan ninyo ang akong tingog kay marag pagaw-pagaw ta kay Juto na ay ubo. And sigig panaygon si DJ Avona. Yes, of course. And I would like to greet all the listeners of Radyo Natin. Merry Christmas, guys. O mayong Pasko kaninyong tanan. And of course, kauban nato ang atong PhilHealth Accounts Management Officer of PhilHealth Naval, Madam Michelle Sylvia. Good morning, ma'am. Good morning, DJ Abona. Good morning sa mga listeners sa Alagang PhilHealth sa Biliran. Yes, that was Madam Sylvia. And among feature for today's episode is PhilHealth Benefit Package for the PWDs and PhilHealth Circular 2024-0021, lifting the single period of confinement rule for all case rates claims. And sa tanan nga naay mga pangutana unya, no, pwede ninyo i-advance og tawag sa among hotline number 053-500-8003. Kani nga numero diri ni sa radyo natin, ha, dili na sa PhilHealth. Again, 053-500-8003. And Facebook page PhilHealth Region 8 Eastern Visayas, and Facebook page sa Radyo Natin 103.9 Radyo Natin FM. And PhilHealth, naapod sila website, pwede mo nga visit www.philhealth.gov.ph, and ang ilang email phillinknaval@gmail.com, o ang atong PhilHealth Naval ana mahimutang sa Bernardes 2 Atipolo Naval Biliran. And una mi magsugod ato sang tanawon o paminawon ang commercial break gikan gyapon sa PhilHealth. Mga Mars at Pars, alam niyo bang pwede nang ma-access ang inyong PhilHealth record online? At kung self-paying member kayo, pwede na rin magbayad ng premium online. Yan ang hatid ng PhilHealth Member Portal. Mga Mars at Pars, alam niyo bang pwede nang ma-access ang inyong PhilHealth record online? At kung self-paying member kayo, pwede na rin magbayad ng premium online. Yan ang hatid ng PhilHealth Member Portal. Gumawa lamang ng account sa PhilHealth Member Portal at pwede na ninyong makita ang inyong PhilHealth membership record, makita ang premium record, ma-print ang member data record o MDR, at makapagbayad ng premium ang mga self-paying members. Paano mag-create ng account sa PhilHealth Member Portal? Sundan lang ang mga sumusunod. Step 1. Bisitahin ang PhilHealth website na www.philhealth.gov.ph. Step 2.
I-click ang online services. Step 3. I-click ang member portal. Step 4. I-accomplish ang member portal account creation. Step 5. I-activate ang inyong registration. At Step 6, pag activated na ang account, maaari na mag-login sa PhilHealth member portal at ma-access ang inyong record. Para naman sa self-paying members, basta't updated ang PhilHealth record, pwede na rin magbayad ng contribution. Dito mismo sa PhilHealth member portal. Sundan lamang ang mga steps na ito. Step 1. Mag-login sa member portal. I-click ang payment. Step 3. Create ng Statement of Premium Account o SPA. Step 4. I-select ang MyEG bilang accredited collecting partner. Step 5. Pumili ng payment method. Pwedeng credit or debit card, GCash o Maya. Step 6. Sundan ang instruction sa pagbabayad base sa napiling payment method at i-click ang Proceed. Step 7. Hintayin ang email o text confirmation na successful ang pagbabayad. Pwede mo nang i-view o i-download ang Electronic Payment Acknowledgement Receipt o EPAR mula sa iyong PhilHealth member portal account bilang proof of payment. Ang dali, di ba? Convenient na. 7 minutes after 11, og kamo nagpadayon og pagpaminaw diri lamang sa 103.9 Radyo Natin FM. Of course, kauban ninyo, ako si DJ Avona and our PhilHealth Accounts Management Officer of PhilHealth Naval, Ma'am Michelle Sylvia. So atong pagasugdan ang among feature na first ang PhilHealth Benefit Package for the PWDs. Unsa man ma'am nga mga PhilHealth Benefit Packages intended para sa mga PWDs? So, ang PhilHealth may da mga Z benefit packages para sa mga PWDs. First, ang Z-Morph, uban ani ang mobility, orthosis, braces o rehabilitation, prosthesis or artificial leg health. Ang package ani is 15,000 pesos para sa fist, right and or left below the knee, and then 30,000 pesos for both limbs. So naapod ang expanded Z-Morph para sa mga selected orthopedic implants. So nai-package na 73,180 to 169,400 pesos para sa mga implants for hip arthroplasty. Usa ni siya nga surgical procedure para ma-restore ang function sa joint. Napod ang implants for hip fixation, ang package niya is 6,500. So napod implants for petrocanteric fracture, so crack ni siya sa bukog. Ang package niya is 69,000 to 71,000 pesos ang iyang case rate. Naapod ang implants for femoral shaft fracture. Ang package niya is 48,740 to 50,740. So, may da mga certain criteria para sa mga Z-benefit packages na ma-avail sa atong mga PWDs. So, like an age and condition para sa ilang specific disability para maka-avail sila sa Z-benefit packages. So, para ma-check ang mga accredited na mga healthcare facilities para sa Z-benefit, pwede i-check nila ang website na www.philhealth.gov.ph para sa mga list of accredited healthcare facilities. Okay, so mao kadto ang mga PhilHealth benefit packages para sa mga PWDs diha, no? Importante kaayo ninyo and I hope nga nagpaminaw mo karon. Wala pa mi maka-live sa online. Kay nag-technical kuan pa. Walay signal, no? Live na, okay. Sorry, wala lang talaga may TV dire. Okay ra na. Gali makita na mo mga naong. Charot. Okay, magbalik ang alagang PhilHealth. Another commercial break from PhilHealth og di lamang mo og padayon lamang pagpaminaw diri lamang sa 103.9 Radyo Natin FM.
UHC na. May PhilHealth number ka na ba? Kung hindi ka pa rehistrado sa PhilHealth, narito ang iyong dapat gawin. Para sa online registration. Una, punan ng tama at kumpleto ang PhilHealth Member Registration Form o PMRF na maaaring i-download mula sa www.philhealth.gov.ph. Pangalawa, ipadala ang PMRF, PDF o JPEG format sa Action Center at philhealth.gov.ph. Kalaki pang scan copy o litrato ng valid identification card at iba pang kinakailangan dokumento. Gamitin ang subject na ito sa email, register, space, name, space, city o province, region. Matatanggap ang iyong PhilHealth Identification Number o PIN sa email address na iyong sinulat sa PhilHealth Member Registration Form. Maaari ring magtungo sa pinakamalapit na opisina ng PhilHealth. Ihanda lamang ang mga sumusunod na requirements. Maayos na napunan na PhilHealth Member Registration Form, magdala rin ng isang valid ID. Kung may idedeklarang dependent, dokumentong magpapatunay ng relasyon dito, at proof of income kung ikaw ay nagtatrabaho. Narito ang mga halimbawa ng proof of income. Narito naman ang listahan ng valid ID na maaaring ipresenta. Mga dokumentong ipipresenta para sa idedeklarang legal dependents. Kapag nakompleto na ang mga requirements kasama ang maayos na napunan na PhilHealth Member Registration Form, dalhin ito sa pinakamalapit na PhilHealth office sa iyong lugar. Hintayin ang ibibigay na Member Data Record o MDR at PhilHealth ID card na naglalaman ng iyong PhilHealth Identification Number. Ito ang patunay na rehistrado ka na sa PhilHealth. Kung ikaw ay papasa na bilang PhilHealth Lifetime Member, abay mag-update ka na rin. Isumite lamang ang mga sumusunod. Para sa mga Senior Citizen Program members naman, para naman sa Sea-based Overseas Filipino members na kasalukuyang nasa ibang bansa, bumisita sa pinakamalapit na accredited collecting partner tulad ng iRemit at Ventaja Corporation. Magparehistro gamit ang Electronic Registration Facility. I-download ang kumpleto at maayos na napunan na PMRF at i-email ito sa ofp@philhealth.gov.ph. Ang dali, di ba? Tara na at magparehistro upang di maabala sa pagkamit ng benepisyo. Again, welcome to the program Alagang PhilHealth sa Biliran, Episode 11. And atong pagasugdan ang PhilHealth Circular 2024-0021, lifting the single period of confinement rule for all case rates claims. So, unsa man ni ma'am nga mga single period of confinement? So, ang single period of confinement, palisiyan ni sa PhilHealth na usa lang ka beses babayarang ang admission o readmission sa pasyente sa pareho na sakit or operasyon sa sakobhan 90 days. Unsa man lang tumong ani na PhilHealth Circular 2024-0021, ma'am? So, ang tumong ani na mahatagan ang mga miyembro labi na ang mayda pareho na sakit na dili pa natatapos ang 90 days. So sa pagkakaron, giundang na ang pag-implementar sa single period of confinement or SPC. So karon sigurado na mababayaran ang mga claims para sa pareho na sakit or operasyon sa sakobhan 90 ka adlaw tikang sa primero na pagka-hospital. So para gihapon dili magkaada og financial loss ang mga PhilHealth accredited ng facilities ug para gihapon wala na dugang nagastos para sa mga pasyente. Unsa man ma'am ang basihan ani na palisiya?
So, base ni siya sa Republic Act 11223 or the Universal Healthcare Law na nga tanan ng mga Filipino mahatagan og access sa dekalidad og abot kaya ng mga serbisyo na pangkalusugan og dili na mabalaka sa mga gastuson. Unsa ang mga dili appeal ani nga policy, ma'am? So, dili apil ani ang mga Z-benefit na may separate na policy o requirement. Okay. Kano saan siya magsugod, ma'am, na wala ang single period of confinement? So, nagsugod na ni siya sa tanan na readmission tikang October 1, 2024. Unsa man ang matabo sa mga claims na wa maiba ni ang benepisyo tungod sa SPC? So, tanan na pasyente na may admission tikang July 4, 2024 kutob September 30, 2024 na may ikaduha na admission tikang October 1, 2024 to October 31. Sa pareho na sakit or procedure, pwede mag-direct file. So, mangayo lang po sila og bulig tikang sa hospital para sa mga attachment para sa ilang pag-direct file sa ilang claims. So, for more info, pwede gihapon mag-check sa PhilHealth website www.philhealth.gov.ph. Okay, so that's it para sa SPC, no? Or single period of confinement rule. So, again, sa may mga pangutana diha about the ining mga PWDs and single period of confinement, pero kamong manawag sa radyo natin hotline number 0535008003 and pwede ka mo mag-comment sa among Facebook page sa radyo natin 103.9 Radyo Natin FM and Facebook page sa PhilHealth Region 8-Eastern Visayas and magbalik ang radyo natin for another commercial break and musunod ang updates and reminders gikan gyapon sa PhilHealth. Nais magdagdag ng dependents? Baguhin ang civil status o kaya may babaguhing datos sa iyong pangalan at address. Mag-update na ng iyong PhilHealth record. Siguraduhin laging updated ang iyong PhilHealth record para walang hassle sa oras ng paggamit ng benepisyo. Libre at madali lang gawin ito. Sundin lamang ang mga sumusunod. Punan ang PhilHealth Member Registration Form o PMRF na maaaring i-download mula sa www.philhealth.gov.ph. Siguraduhin na kumpleto ang mga detalye na kinakailangang mapunan at huwag kalimutan ang lagda. Lagyan ng check ang updating/amendment na nasa bandang kanan taas ng PMRF. Maglakip ng malinaw na kopya ng isang valid government-issued ID o kopya ng birth certificate. Maglakip din ng kinakailangang supporting document tulad ng mga sumusunod. Narito ang iba pang mga dokumentong kailangang isumite ayon sa idedeklarang dependent. Isumite sa pinakamalapit na PhilHealth office para makuha ang iyong updated member data record. Suriing mabuti ang MDR upang masiguro na tama ang mga datos bago umalis. Kung inactive ang member, maaaring magpadeklara bilang dependent sa asawa. Magpasa lamang ng deactivation letter kalakip ang PMRF na pinunan ng asawang magdedeklara kasama ng marriage certificate at dalhin sa pinakamalapit na PhilHealth office. Maaari ring mag-update ng record online. Kailangan lamang punan ng PMRF, ilakip ang mga scan copy ng mga kinakailangang dokumento at ipadala sa email address ng PhilHealth na actioncenter@philhealth.gov.ph. Sundin lamang ang ganitong format para sa subject. Register space name space city/province/region. Para sa mga self-paying members,
kinakailangan na updated ang iyong monthly income dahil ito ang magiging batayan kung magkano ang premium contribution na dapat bayaran kada buwan. Magsumite lamang ng PMRF kung saan nakadeklara ang monthly income at updated contact information, kasama ang mga supporting documents at ipadala sa email address ng PhilHealth na actioncenter@philhealth.gov.ph. Sundin lamang ang ganitong format para sa subject: PHICMEM Income Update space name space province/region. Tandaan, ipa-update na ang iyong record para mas maayos at mas mabilis ang paggamit ng iyong benepisyong PhilHealth. Minutes after 11 and you're still tuning into your friendly hometown radio, of course 103.9 Radyo Natin FM, and still in the program Alagang PhilHealth sa Biliran, episode 11, and today is December 27, 2024. Atong ihatag ang higayon kay Ma'am Michelle Sylvia for the updates and reminders. So, nanata sa update sa PhilHealth. So, ako basahon ang statement sa PhilHealth regarding sa katiyakan para sa lahat ng Filipino sa matatag na pondo, kalusugan ninyo ay sigurado. So, nais naming tiyakin sa lahat ng Pilipino ang katatagan ng inyong National Health Insurance Fund sa kabila ng zero subsidy sa susunod na taon. Sa kasalukuyan ay may 281 bilyong reserba nakalaan para sa 2 taon bayarin sa benepisyo. 150 bilyong surplus, so by October 2024, at 489 bilyong investment portfolio noong Nobyembre 2024 ang ahensya. So dahil dito ay patuloy naming mapamamahalaan ng epektibo ang inyong programa. Walang patid na maipagkakaloob ang mga benepisyo sa bawat isa at mababayaran ang claims ng mga hospital. Lahat ng ito ay mangyayari nang walang dagdag sa kontribusyon ng mga miyembro. Sa matatag ninyong pondo, tuloy-tuloy din ang pagpapabuti sa benefit packages at lalong lalaki ang sinasagot ng health insurance sa inyong pagpapagamot. Sa katunayan, 30 pakete na ang ating pinalawak at itinaas sa nakaraang 2 taon. Isang pambihirang nagawa ng PhilHealth sa 30 taong kasaysayan nito. Sa matatag ninyong pondo, lahat ng Pilipino ay sigurado at agarang makagagamit ng mga benepisyong pangkalusugan ayon sa itinakda ng Universal Healthcare Law. Walang hindi mababayaran, walang matatanggihan sa ospital at walang maghihirap sa pagpapagamot. Ito ang aming adhikain sa bawat Pilipino. Marami na tayong ginawa para pagbutihin ang mga benepisyo, ngunit marami pa kaming gagawin. Sa ating pagtutulungan, damana ng bawat pasyente ang alagang PhilHealth. So, another update, ang may mga 30% increase sa mga case rate packages sa mga admission. So, nagsugod ni siya ni adtong February 14, 2024. So, for example, ang dengue may increase from 10,000 to 13,000. Pneumonia, moderate risk from 15,000 to 19,500. Essential hypertension from 9,000 to 11,700. Cesarean section from 19,000 to 24,700. O appendectomy from 24,000 to 31,200. So, naapod ang mga Z-benefit packages para sa mga catastrophic na cases. For example, ang breast cancer from 100,000 to 1.4 million yan nga 2024. Prostate cancer, 100,000. Colon cancer, 150,000 ang case rate for stage 1 to stage 2 low risk, and then 300,000 for stage 2 high risk to stage 3. Napod ang acute lymphocytic leukemia, 500,000. End-stage renal disease requiring kidney transplantation, 600,000. PD first o peritoneal dialysis, 250,000.
Z-benefit, may dapod mga Z-benefit packages para sa mga naisakit sa kasing-kasing. Coronary artery bypass graft, 550,000. Ventricular septal defect in children, 250,000. Tetralogy of Fallot, 320,000. So na po increase dialysis from 90 sessions to 156 sessions, and na po increase sa case rate from 4,000 to 6,350. So karong last year na po enhancement sa mga Z-benefit. So for example, ang ischemic stroke from 28,000 to 76,000. Increase sa package sa hemorrhagic stroke from 38,000 to 80,000. Increase sa coverage sa high-risk pneumonia from 32,000 to 90,100. Enhancement sa mga selected orthopedic implants. Enhancement sa mga benefit package for colon cancer from 100,000 to 150,000 for low risk, and then 300,000 for high risk. Napod enhancement sa mga benefit packages for rectal cancer from 100,000 to 150,000 for stage 1 and 400,000 for stage 2 to stage 3. Napod ang outpatient mental health package na ongoing and accreditation sa mga RHUs. So napoy benefit package enhancement karong tuig. For example, ang severe acute malnutrition package, and then rationalization of most burdensome diseases such as dengue, hemorrhagic fever, chemotherapy for lung, liver, ovarian, and prostate cancer, bronchial asthma, and bacterial sepsis of newborn. So napod enhancement sa mga Z-benefit for kidney transplant, breast cancer, prostate cancer, cervical cancer, open heart surgery for children. So para naman sa mga case rate, para masabtang kung pila ang benefit package, pwede naton i-download ang PhilHealth ACR app ha aton mga mobile phones. So just type PhilHealth ACR sa Google Play or Play Store sa mga Android, or just search case rate sa App Store para sa mga iOS phone users. So naapod ang new hotline number sa PhilHealth. So nationwide ni siya 028662-2588. So available ni siya 24/7 including weekends and holidays. So naapod ang mobile hotline 0998-857-2957, 0968-865-4670, 0917-127-5987 o 0917-110-9812. So para naman pwede gihapon maka-request o call back ani na mga hotline number, or pwede gihapon mag-call from 8 a.m. to 8 p.m. So 12 hours, 7 days including weekends and holidays. So may dagihapon ang sa PhilHealth website na www.philhealth.gov.ph ang click to call. So i-click lang ni siya na icon dito sa website. So ang magbaton ani na mga call is ang third party agent or a PhilHealth employee. So naapod ang PhilHealth member portal. So importante ni siya para ma-access ang PhilHealth record through online. So each PhilHealth member kailangan lang mag-register sa PhilHealth member portal. So kani nga member portal maka-view og print na sa member data record, labi na karon na daghan tag mga holidays. So dili na ta maghulat na kung kanus ang mag-open ang PhilHealth. Pwede ta mag-download na lang pinaagi sa member portal sa atong mga member data record. So pwede gihapon maka-view sa premium contribution o makabayad ang mga self-paying members gamit ang member portal. So kailangan lang mo visit sa PhilHealth website www.philhealth.gov.ph. So i-click ang online services and then click member portal and then fill out the member portal account creation page. So once naka-encode na, activate your account through the link sent to your email address. So once activated, pwede na maka-log in. So you can also follow sa FB page sa PhilHealth Eastern Visayas for other updates and announcement about sa PhilHealth. So akong balikon, reminders again na wala pong loan ang PhilHealth.
please be careful han mga website nga nagyayakan nga nagpapautang ang PhilHealth. So ang PhilHealth is a health insurance owned by the government na naghatag hin benepisyo kung may na hospital or kung mag-avail han mga outpatient procedures and primary care benefit sama sa konsulta. So, pwede ni siya ang konsulta ma-avail sa mga rural health units and other accredited healthcare facilities. So, diri gihapon naton ma-withdraw or ma-refund ang aton mga PhilHealth contribution. So, parahan sigurado nga tama nga mga information, pwede kita mag-check sa Facebook page sa PhilHealth o sa website na www.philhealth.gov.ph. Para naman han printing, han MDR o PhilHealth ID. So, diri kita makipag-transact sa mga online fixers. So, diri po authorized han PhilHealth and mga online assistance para sa printing sa PhilHealth ID o MDR na may dabayad. So, i-report naton ha PhilHealth ang mga nag-advertise or nag-post hin online assistance para sa printing sa MDR ngan PhilHealth ID. So, diri naton ighatag ang aton mga personal information ha iba. So, dapat naton protektaran ang aton mga personal information. So, diri po kailangan ang online fixer sa PhilHealth since libre ang pagkuha hin PhilHealth ID o MDR ha mga PhilHealth offices nationwide. So, abre ang opisinahan PhilHealth para han mga PhilHealth members then para gihaphan dere pa miyembro na gusto magpamiyembro. So, ang pag-release han ID, kailangan ang member mismo ang mag-request sa printing sa PhilHealth ID. So, kung hiya mismo ang makuha, sa kailangan og authorization from the member. Kung nawara naman ang issue na PhilHealth ID, kailangan mag-secure og affidavit of loss. So, kadto naman na dili makakadto sa opisina sa PhilHealth, pwede mag-email sa ilang mga PMRF or PhilHealth Member Registration Form sa Action Center at philhealth.gov.ph or phillinknaval@gmail.com para han mga taga-dinhiha Province of Biliran, Kalubian, Leyte, Capuocan, Carigara, and Barugo. So, para naman ha aton mga self-paying members o mga employers, pwede na gihapon makabayad through GCash app. So, ang himuon, gamit ang GCash app, mungadto lang sa, i-open ang app, and then mungadto lang sa bills, and then select government, and then pangitaon ang PhilHealth sa list of billers, and then i-encode ang pertinent data, then i-review ang inyong i-encode, and then pwede na makabayad sa premium contribution. So, para naman ha aton mga employers, sa mga na-pen na 0 to 4, kung magbayad og contribution, ang due date is every 11 to 15th day of the month following the applicable period. Para naman sa na-pen na 5 to 9, ang due date is every 16th to 20th day of the month following the applicable period. So, para naman sa mga self-paying members, pwede makabayad monthly, quarterly, semi-annually, or annually. Okay, medyo taas-taas, no? And I hope na detalye og na subaybayan ninyo ang mga details na gipang kuan ni Ma'am Michelle. So, time check, it is now 34 minutes after 11 og musunod ang mga pangutana ninyo. So, therefore, you may send your questions via hotline number sa may mga telephone diha or mga cellphones. You can call us 0535008003 and pwede po ninyo i-comment sa Facebook Live sa radyo natin which is 103.9 Radyo Natin FM and Facebook page sa PhilHealth is PhilHealth Region 8 Eastern Visayas. Ug mobalik kami mag-play lang og commercial breaks diha lamang mo og mobalik ang alagang PhilHealth sa Biliran. Ang pagbaba
pagbabayad ng premium contribution ay mahalaga at responsibilidad ng bawat miyembro upang mapanatili ang katatagan ng National Health Insurance Program para sa kapakinabangan ng lahat. Sa ilalim ng Universal Healthcare o UHC, ginagarantiyahan na agarang makakagamit ng mga benepisyong pangkalusugan o ng immediate eligibility ang lahat ng Filipino sa panahon ng pagkakasakit. Upang matugunan ang pangangailangan ng mga miyembro, kinakailangang matatag ang pondong pinagkukunan nito. Ang pondong ito ay nanggagaling sa lahat ng kontribusyon ng bawat miyembro na may kakayahang magbayad o mga direct contributors. Subsidiya ng gobyerno para sa mga indirect contributors, gayon din ang pondo na manggagaling sa ibang ahensya ng gobyerno katulad ng PAGCOR, PCSO at DOH. Sa tuwing mangangailangan ng miyembro ng serbisyong medikal, operasyon man, confinement, outpatient o primary care benefits, sa naipong pondo kumukuha ang PhilHealth upang ipambayad sa mga serbisyong ibinigay ng ospital o pasilidad sa pasyente. Paano ang pagbayad ng kontribusyon sa PhilHealth? Para sa mga indirect contributors tulad ng mga indigent, beneficiaries ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps, senior citizens, persons with disabilities o PWDs, sangguniang kabataan officials, mga dating na-enroll sa ilalim ng point of service o na-sponsoran ng local government units o LGU at mga Filipinong edad 21 pataas na walang kakayang magbayad ng kontribusyon, ang national government ang magbabayad ng kanilang PhilHealth contributions. Para sa mga direct contributors naman katulad ng mga empleyado sa pribado at pampublikong sektor kasama ang mga sea-based migrant workers, ang kanilang buwanang kontribusyon ay otomatikong kinakaltas sa kanilang buwanang sahod. Ito ay pinaghahatian ng empleyado at ng kanyang employer. Ang premium contributions ng direct contributors ay base sa itinaktang premium rate ng Batas UHC. Ito ay nakasaad sa talang ito. Para sa taong 2021, mananatiling 3% ang basihan ng premium sa halip na 3.5% bunsod ng COVID-19 pandemic at bilang tugon sa direktiba ng Pangulo ng Pilipinas. Para naman sa mga self-earning individuals, land-based OFWs at practicing professionals na mga direct contributors din, ang kanilang kontribusyon ay base sa kanilang buwanang kita. Sila ay maaaring magbayad ng kontribusyon sa alinmang PhilHealth office at sa mga piling PhilHealth accredited collecting agents tulad ng mga bangko, bayad center, SMRT Inc. at iba pa. Maaari ring magbayad online ang mga self-earning members. Mag-login sa www.philhealth.gov.ph. Piliin ang online services. I-access ang PhilHealth member portal at mag-create ng account. Hanapin ang payment management at mag-generate ng statement of premium account. Piliin ang paraan ng pagbabayad, maaaring debit or credit card o GCash. Isang confirmation receipt ang matatanggap para sa successful na pagbabayad. Upang magamit ang payment management ng PhilHealth member portal, kinakailangan updated ang iyong buwanang kita sa iyong PhilHealth record. Laging tandaan, mahalaga ang kontribusyon mo para mapanatili ang pondo na siyang panggagalingan ng benepisyong pangkalusugan para sa lahat. Bayanihan at damayan para sa kalusugan ng bawat Filipino. Maging responsabling miyembro, ugaliing maghulog ng iyong PhilHealth contribution. UHC na at lahat ng Filipino ay otomatikong miyembro ng PhilHealth. Kaya dapat may PhilHealth number ka na. Sa UHC, lahat ng Filipino ay ginagarantiyahan din na agarang makakapag-avail ng benepisyong PhilHealth. Narito ang mga paraan para makapag-claim ng benepisyo sa PhilHealth. Para sa mga confinement dito sa bansa, una, ipakita lamang ang iyong Member Data Record o MDR kasama ng iyong valid ID sa billing section o PhilHealth section ng pagamutan. Kung mayroong PhilHealth portal ang ospital, maaari ipacheck ang iyong record sa pamamagitan nito. Tandaan, hindi hadlang ang kawalan ng PhilHealth ID sa paggamit ng benepisyo. Ngunit, kailangan magpakita ng anumang valid ID para matiyak ang pagkakakilanlan ng miyembro. Ikalawa, pumirma sa PhilHealth claim forms. Tandaan, maging maingat sa pagpirma sa claim forms.
lumagda lamang sa Claim Form 2 kung tugma ang final diagnosis na nakasaad sa Statement of Account o SOA o Billing Statement at sa Claim Form 2. Part 3. Certificate of Consumption of Benefits and Consent to Access Patient Record. Huwag na huwag pipirma sa blankong claim forms para di magamit ang iyong membership sa posibleng health insurance fraud. Ikatlo, makipag-ugnayan sa Malasakit Center o sa PhilHealth Cares o PCares na matatagpuan sa loob ng ospital kung may katanungan sa benepisyong PhilHealth o hospital bills. May coverage na 45 araw ng pagpapahospital sa isang taon ang isang miyembro at hiwalay ng 45 araw naman na pag-aatian ng lahat ng kanyang qualified dependents. Para naman sa confinement sa ibang bansa, isumite ang mga sumusunod sa alinmang PhilHealth office sa Pilipinas sa loob ng 180 days pagkalabas ng ospital. Maaaring ipa-courier o ipadala sa mga kamag-anak ang mga dokumento para maisumite ang mga ito sa PhilHealth. Ang bawat miyembro ay may benepisyong inpatient, outpatient, Z-benefits, other special benefits, at ang mas pinalawak na primary care benefits na tinatawag na konsultasyong sulit at tama o PhilHealth Konsulta. Para sa kumpletong impormasyon tungkol sa inyong mga benepisyo, bisitahin ang www.philhealth.gov.ph. Kung may nais iparating tungkol sa anumang paglabag sa pulisiya ng PhilHealth, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa pinakamalapit na PhilHealth office. Minutes after 11 and you're still tuning into your friendly hometown radio 103.9 Radyo Natin FM, and this is DJ Abona. Kauban paghapon nato si Ma'am Michelle Sylvia, and aniya nakita karon sa common questions diri sa Facebook. First question is, mangutana lang ma'am kung pwede ba makakuha og PhilHealth ang burod bisag 7 months na. So, pwede siya mag-apply sa PhilHealth bisan 7 months na ang iyang giburod. So, kailangan lang niya mag-fill out og PMRF or PhilHealth Member Registration Form, and then i-attach niya ang iyang mga supporting documents like ang iyang birth certificate or government-issued na ID. So, dapat gihapon na siya i-updated na payment sa buwan sa iyang pagpanganak. Okay. Ang next question, ma'am, is may da ba free na general check-up ang PhilHealth? So, naa-program ang PhilHealth na ginatawag na PhilHealth Konsulta or konsultasyong sulit at tama. So, naani siya consultation, health screening and assessment, laboratory services o mga medisina. So, ma-avail ni siya sa mga accredited na konsulta providers sa inyong mga lugar like RHUs and hospitals na nagpa-accredit o konsulta. So, for example, magpa-check up ka nga niya, dapat member ka sa PhilHealth. Unsa lamang ka nga tawag sa mga RHUs? Kung pag ngadto nimo dapat dalhon nimo kung nanakay number, PhilHealth number mo lang imo ipakita, or kung wala pa magdala lang ka sa imong birth certificate or imong government issued na ID like national ID para maka-fill out ka og form og mahatagan og PhilHealth number. Maingon lang ka nga ma'am sa in charge ma'am na magpa-check up ko. Opo, ma-avail ka sa consulta. Ma-avail ka sa konsulta. Ayun, no? O tanan na mga Filipino ani maka-avail og konsulta. So diri sa biliran tanan na RHUs accredited na sa PhilHealth sa konsulta. So like din sa Naval, nagbaranggayan na ang RHU ang LGU para maka-avail na tanan na mga constituents. Kuan sa PhilHealth. Opo, sa PhilHealth to siya. Okay, so kabaho na tang tanan, no? Na question na diri ma'am na exempted ba daw ang mga PWD sa PhilHealth contributions? So, ang mga PWDs, so dapat unta share ni siya sa employer o ang
ug ang government. O, sa pagkakaroon wala pa may eksakto na budget ang government, ang GAA labi na Oo. for next year nga zero budget na ang Yes. para sa mga indirect contributors. So padayong gihapon ang pagbayad sa mga PWDs habang wala pa budget ang GAA. Okay, clear kaayo. Automatic ba sila nga member or cover ang PWD sa PhilHealth, ma'am? So, ang PWDs, ma-member sila sa PhilHealth pero kailangan sa nila mag-register sa LGU para sa PWD. So, kani siya nga master list po sa PWD, endorse ni siya sa central. So, ang PhilHealth, kung i-check lang na sa system ko na-endorse na sa central, makita po sa PhilHealth nga na-enroll na siya as PWD. So, dili ang PhilHealth office ang mag-enroll. So, depende sa endorsement sa national nga register sila sa PWD. Okay. So, kinahanglan po sila atong, di ba naikuhaon, ma'am, sa, ano na? DSWD? Apo, mao na siya. Katong mo tong papel na. Dito sila i-register. Okay. Requirements daw, ma'am, for PWD financial assistance. Last question. Sa PhilHealth, wala po financial assistance para sa mga PWDs. So, makagamit lang kung naay hospitalization or mag-avail sa mga outpatient na services like ang konsulta. So, walay financial na ihatag sa mga PWD ang PhilHealth. Mga kuan lang, mga medical assistance. Pero dili yun, availment lang po. cash assistance. Apo. Mga ganun. Okay, so that's it for today's program, ang episode, Yes, episode 11 na patay duha. Oo, mag-record, charot. Mag-record nilang kay murag apiki na sa oras. And, yun lang, wala kay mga shout-out niya, ma'am. Mag-shout-out na lang sa ma'am. Wala So, siya. daghang salamat no sa mga listeners sa Alagang PhilHealth sa Biliran. So, Yes. padayon lang gihapon ang PhilHealth sa paghatag og mga benefits, walay mabag-o. Kung, for example, madayon ko talaga na zero budget. Yes. So, padayon lang gihapon ang PhilHealth sa mga benefit packages. Yes, and of course, ayaw mo pag-ampo. Kay syempre, NHTS ba yan ko? Ay. Bitaw, kidding aside, dili ta mag-ampo kay ang PhilHealth akong tabang. Ilabi na sa mga kabus in tao, no? And, shout out lang ko diha sa mga nagpaminaw diha sa Barangay Limiti. Yes, Kalabian Leyte. Maayong buntag pa, kay 47 pa. And maayong pagpaminaw kaninyong tanan diha, especially sa Mocoro family, Agliato family, and sa Barangay Atipolo nga nagpaminaw always, si Mama Tita diha nga maminaw pirmi sa radyo natin, and to all the listeners of radyo natin. Merry Christmas, everyone. And thank you for always tuning in to radyo natin. This is DJ Avona saying thank you so much for tuning in. Thank you. Alamin at gamitin ang inyong mga benepisyo sa PhilHealth. Alaga ka sa PhilHealth. Programa diin hatod kaninyo ang kasayuran bahin sa inyong mga katungod o responsibilidad isip miyembro. Alaga ka sa PhilHealth. Tulumanon nga maghatag og katin-awan sa inyong mga pangutana bahin sa patakaran, programa o serbisyo sa PhilHealth. Alaga ka sa PhilHealth. Miyerkules alas 10 hangtod sa alas 10:30 sa buntag sa radyo natin FM. Your friendly neighborhood